Purihin ang Panginoon. Ang topic natin, good news for everyone. Ang mabuting balita para sa bawat isa. Okay? So, ibig sabihin, ang Diyos ay hindi sagana sa iba at madamot sa iba. Hindi ganun ang Diyos. Ang Diyos ay patas. He's a fair God. Amen? Amen. He's not biased. No? Siya'y patas sa lahat. Okay? Wala siyang pinipili lang at yung iba pinababayaan. Kundi lahat ay kanyang minamahal. Alam niyo po, majority, no? Marami sa ating mga Pilipino, we're used to the cultural perception, yung pananaw na ito ang palad ko. Sige nga, tingnan natin yung ating mga palad. Titigan niyo maiging. Ito ang aking kapalaran. No? Yan ang isip natin. Okay? Minsan merong isang matanda na tumingin ng palad ko, sabi niya, Tutoy, ang iyong kamay ay mayroong guhit na M. Ibig sabihin, mayaman. Mayaman. Sabi ko, M, mahirap din. Dalawang ibig sabihin ng M. Pero, nasa isip, minsan ganun tayo, no? Parang ito yung palad ko, ito yung aking kapalaran, at dahil doon, kapag naniwala ka na yan na ang palad mo, wala ka ng pag-asa. Nainisip mo, wala ka ng pag-asa sa buhay, at yung iba, hindi na nagsisikap. Kasi sabi nila, ito ang palad ko, bakit pa ako magsisikap? Talagang ito ang kapalaran ko, ganito na lang ako, mabubuhay ako at mamamatay ng ganito. Yan ang isip. At ito rin siguro yung iniisip nung karakter natin ngayong gabi. Okay? Meron tayo isang kwento at tingnan natin kung ito rin ba yung iniisip niya. Ito ang kapalaran ko, wala na akong pag-asa sa buhay, mabubuhay ako, mamamatay ako sa hirap, at ito lang ako. Ito yung lame beggar. No? This is the lame beggar, no? Nasa Acts chapter 3, verse 1 to 11, and then let us read together. Tingnan natin yung picture. Ayan yung lame beggar. Okay, nandun siya sa labas ng templo. Dahil ang lame beggar, hindi allowed pumasok, ang lame o lumpo, hindi allowed pumasok ng templo. Kasi imagine, no? Lumpo ka na, hindi ka pa pwedeng pumasok sa templo. Ano ba naman yan? Doble-doble na ang pasakit. Di ba? Ang pag-asa na lang ng mga taong yan, ang Diyos, hindi pa sila makalapit dahil pinagbabawalan sila pumasok sa templo. Okay, so let's read together. Ang gawin natin pagbasa ay ako muna, pagkatapos kayo, no? Per slide ang basa natin. Okay, yung unang slide ako magbabasa, yung pangalawang slide kayo, and then sa verse 11, the last slide, we will read together. Okay, sige, ako muna. Minsan nagpunta sina Pedro at Juan sa templo, alas 3, Acts 3, 1 to 11. Minsan nagpunta sina Pedro at Juan sa templo, alas 3 ng hapon, noon, ang oras ng pananalangin. Kayo po magbasa ng verse 2. Sa pintuan ng templo na tinatawag na pintuang maganda, ay may isang lalaking grupo mula ng Iglesia. Dinadala ito sa templo araw-araw upang mabalimos sa mga taong umaasa. Verse 3 and 4. Nang makita sina Pedro at Juan na papasok sa templo, siya'y humingi ng limos. Tinitigan siya ng dalawa at sinabi ni Pedro sa kanya, tingnan mo kami. Verse 5. Tumingin nga siya sa kanila sa pag-asang siya'y lilimusan. Ngunit sinabi ni Pedro, wala akong pila o ginto. Ngunit kung ano ang mayroon ako, ay siya kong ibibigay sa iyo. Sa pangalan ni Jesucristo na Nazaret, tumayo ka at lumakad. Verse 7. Hinawakan niya sa kanang kamay ang lumpo at itinayo. Noon di lumakas ang mga paa at bukong-bukong ng lalaki. Verse 8. Paluso itong tumayo at nagsimulang lumakad. Pumasok siya sa templo kasama nila. Naglalakad, lumulundag at nagpupuri sa Diyos. Nakita ng lahat na siya ay
verse 10. Nang makilala nilang siya ang pulubing dati nakaupong namamalimos sa pintuang maganda ng templo, namangha sila at nagtaka sa nangyari sa kanya. Verse 11, sabay-sabay po tayo. Habang nakahawak siya kina Pedro at Juan sa lugar na tinatawag na Portiko ni Solomon, patakbong lumapit sa kanila ang mga taong takang-taka sa nangyari. Alam niyo po, itong story na to, our story, is after the Pentecost, no? Pagkatapos ng yung Pentecost, yung pagbaba ng banal na Espiritu, yung coming of the Holy Spirit to the church, at ito ay pagkatapos ipanganak ang church. Ito ay pagkatapos na lumago ang church sa Jerusalem. Ito yung pangyayari yun. And then, this story. So, in Acts chapter 2, yung group of people who are being blessed by the good news, yung unang grupo ng mga tao, ang tawag sa kanila, mga Hellenista, mga proselytes. Yung mga Hellenista, Hudyo rin sila, pero Greek-speaking. Ang salita nila, Griego. Samantalang itong mga proselyte, mga hentil sila na nahikayat maging Hudyo. Okay? So sila yung unang blessed ng good news. Sabi dun sa kwento, 3,000 of them were being baptized. No? 3,000. Ngayon naman, sa kwento natin ngayon, no? Okay, during that time, no? The apostles were not abandoning the Jewish belief. No? Ang paniwala nila, yung church, ay hindi pa hiwalay sa Judaism. No? Kaya ang practice nila, Judaism pa rin ang practice nila. Dahil nandun pa rin sila sa templo. Tingnan natin yan. Verse 1. Basahin natin yung kulay dilaw lang, sabay-sabay. Nagpunta sina Pedro at Juan sa templo, alas 3 ng hapon noon, ang oras ng pananalangin. Ang mga Hudyo, 3 beses nagpe-pray sa isang araw at isa ron yung 3 o'clock in the afternoon. 3 o'clock prayer. So, pinapractice pa rin nila yun. Samantalang, sa turo ng Panginoon Kristo, walang humpay na panalangin. Tama po ba? Nasa turo ng Panginoon, you can pray anytime, anywhere. Hello? Sabihin mo sa katabi mo, kaya huwag kang tamarin, manalangin. Kasi hindi na tayo pupunta sa templo. Hello? Hindi tayo maghahanap ng templo. Because anywhere you can pray. Tama po ba? O, subukan yung sumakay din. Kanya pinag-uusapan natin. Sakay kayo dun sa jeep na patok. Yung patok. Mapag-pray kayo, no? Grabe pa ka. Yung driver, grabe magmaneho eh. Talagang mapapanalangin ka, Lord, ingatan mo kami. Diba? We can pray, we can talk to God anywhere, anytime. Amen. Pero dito makita natin si Pedro at Juan, diba? Pinapractice pa rin nila yung Jewish prayer. Alas 3 ng hapon. No? This is the reason why the apostles are exempted from persecution. Hindi sila kasama sa pinahirapan. Hindi sila kasama. Acts chapter 8 verse 1. Ito mababasa natin. Let's read together. Sabay-sabay. Sinang-ayunan ni Saulo ang pagpatay kay Esteban. Nang araw na yon, nagsimula ang matinding pag-uusig. Na hindi lang pag-uusig, matinding pag-uusig laban sa iglesia sa Jerusalem. Maliban sa mga apostol. Exempted sila. Ba't kaya sila exempted? Kasi yung mga apostol, nagpa-practice pa rin ng Judaism. Samantalang yung mga Hellenists, yung mga proselytes na born again, no? Hindi na nila pinapractice yun, and so, sila yung na-persecute, no? Pinag-uusig ng mga Hudyo. Okay? So, sa ating kwento ngayon, no? Itong passage na pinag-aaralan natin, ma-realize natin na itong si Dr. Luke, yung sumulat, author of the Acts, no? Book of Acts, no? Meron siyang parang pagkiling, no? Pagkiling sa mga taong mahihina. No? People in the margin. No? Yung mga nasa laylayan, meron siyang pagkiling. Pagbabasahin niyo yung Gospel of Luke, sino may mga Bible dito? May app, Bible app sa cellphone. Raise your hands. Huwag mahiya. Ayun ba, wala. Mag-download kayo. And then read
Gospel of Luke and read Book of Acts, merong pagkiling itong si Dr. Luke sa mga mahihirap. Kaya nga, dito sa kwentong ito, chapter 3 pa lang ng Book of Acts, ito na agad na highlight yung lame beggar. Okay? Hin-highlight niya agad. Acts chapter 3, verse 1 to 10, is story about the healing of the lame beggar. Na siya naman yung nakaranas ng pagpapala. Tingnan natin yung blueprint ng templo. Ito yung original na templo. Ito yung tawag yan, Holy of Holies. Okay? O the holiest place. At nakakapasok lang dyan once a year, the high priest. Ito naman yung lugar ng mga pari. Hanggang dito, nakakagalaw ang mga pari. No? Court of the priest. Hanggang dyan. Itong lugar na ito, court of the men. Mga lalaki lang. Okay? Mga lalaki, mga babae, hindi pwede. Mga babae dito. Tapos, dito yung mga hintil. Nandun, nasa dulo yung mga hintil, nasa labas. Nasaan kaya yung lame beggar? Yung lumpo na mamalimos. Nasaan kaya? Nandoon siya. Ito yung Holy of Holies, the symbol of God's presence. Nandoon siya. Kumbaga, kung magpe-pray siya, parang ang layo niya sa Diyos. Yung mga pari, ang lapit. Yung mga lalaki, ang lapit. Yung mga babae, medyo malapit-lapit. Yung mga hintil, ang layo. Mas malayo siya, nasa labas siya. Alam niyo, ang mga relihiyon, hindi ang Diyos. Ang mga relihiyon, naglalagay ng mga uri. No? Naglalagay ng uri. Ikaw mas banal, ikaw mas konting banal, ikaw medyo banal, ikaw ay marumi. Ganun ang relihiyon. But when Jesus said, pakinggan niyo ako. When Jesus said, it is finished! Naganap na! Yung naghihiwalay doon sa most holy place and the rest of the places, courts in the temple, nasira. Yung tabing nawahak. Ano ibig sabihin? Pantay-pantay na lahat. Hello? Ano ibig sabihin? Lahat pwede na direkta makalapit sa Diyos. Ano mang uri mo? Ano mang uri? Ano mang kalagayan mo? May pinag-aralan, wala. Mahirap, mayaman. Guwapo, pangit. May kapansanan, wala. Okay? Lahat pwedeng dumirekta sa Diyos. Isang malakas na amen po. Amen. At yun yung good news na binibigay ni Jesus. That's the good news. Yun yung mabuting balita na ibinahagi doon sa pulubing lumpo. Nandun sa labas ng templo, hindi makapasok. Now, in the eyes of the Jewish people, the lame beggar is not worthy to enter the temple court. Na hindi siya karapat-dapat pumasok. Alam nyo, mga kapatid, pag pupunta kayo sa City of Hope, walang magbabawal sa inyo. Okay? Walang magbabawal sa inyo. You can join us worshiping God. Amen? Kahit sino pa. Kahit sino pa. Kayo ay malaya makasamba sa Panginoon. Sa mga Jewish, parang sinasabi nila, he doesn't deserve to participate. Na hindi siya pwedeng makilahok. Hindi siya pwedeng makilahok doon sa mga tao doon. Dapat, kasi balik natin yung mapa. Dapat nandito siya. Okay? Kung may lahi pa siya ng pari, lahi siya ng mga Levita, dapat nandito siya. Hindi lang dito, dito pa. Kung siya'y maging high priest pa, dapat nandito pa siya. Do you understand that? Pero dahil sa kapansanan niya, lahat yun inalis sa kanya, kaya nandun siya. Tingnan natin ano nangyari sa kanya after receiving the good news. The lame beggar, sabi nila, is only good for the alms of the temple worshippers. Dapat lang sa kanya libusan. Yun lang ang para sa kanya. Libos lang. Libos lang. Dapat lang siya sa limos.
No? Siya'y mabubuhay, mamamatay sa labas ng templo. Kaya nga sabi ko sa inyo, baka nga ito rin ang kanyang pananaw sa buhay, ito ang aking kapalaran. Mabubuhay ako, mamamatay ako sa labas ng templo. Alam niyo, may mga tao tayong nakikita dyan na namamalimos, marumi, marusing, homeless. At ganoon din isip natin sa kanila. Kawawa naman sila, pero isip natin hanggang doon na lang sila. Hello? Totoo kaya yung ito na ang kanyang kapalaran? Tingnan natin. Number 1, let's read together, yung dilaw lang. Sabay-sabay malakas. The good news can change everything. Isa pa, malakas po. The good news can change everything. Amen po ba? Ang mabuting balita, kayang baguhin ang lahat ng bagay. Walang imposible sa Diyos. No? It can change even the impossible because the good news is Jesus. Ang mabuting balita, si Jesus. He is powerful. Siya'y makapangyarihan. Sa Kanya walang imposible. Lahat ay pwede mangyari. Amen? The good news can change everything. Ang nangyari doon, the good news changed the beggar physically. Diba? From being disabled to being an able person. Dati, disabled siya, pero dahil sa mabuting balita, naging able siya. No, sabi doon sa verse 7, hinawakan niya sa kanang kamay ang lumpo at itinayo, noon di lumakas ang mga paa at bukong-bukong ng lalaki. No, because of the good news. Because of Jesus. Siya'y gumaling. Verse 8, palukso itong tumayo. No? Hindi lang siya basta naglakad, naglukso-lukso pa at nagsimulang lumakad. Pumasok na siya sa templo. Kasama nila. Naglalakad, lumulundag, nagpupuri na sa Diyos. At verse 9, nakita ng lahat na siya'y naglalakad at nagpupuri sa Diyos. Amen? Meron bang imposible sa Diyos? Walang imposible sa Diyos. Lahat posible. Kung babalikan nyo lang buhay ni Pastor Ferdy, long time ago, isipin nyo, walang direksyon ang buhay. Walang pag-asa ang buhay. But because of the good news. Because of the good news. Pag inaalala ko lagi, Lord, saan mo ako natagpuan? Lagi ako nagpapasalamat sa Diyos. Lagi ako nagpupuri sa Diyos. Pangalawa, it changed the beggar socially. No? Hindi lang physically, but also socially. Alam nyo, kapag ikaw ay mahirap, mahiyain kang tao. Hello? Madalang yung mahirap na, makapalang tao. Madalang yung ikaw ay mahirap tapos parang, ano mo yun, ha? Yung iba, ang katwiran, pag wala kang pera, pumorma ka para hindi halatang wala kang pera. Pero pag mahirap ka, siguradong mahihiya ka. Alam nyo, Pastor Ferdy kahapon, nagkasal ako sa Makati, no? Sa isang hotel sa Makati kagabi. Wala pang pahinga si Pastor Ferdy, pastor na walang pahinga. Kasi kahapon ng umaga, I attended a seminar until 12. Tapos, biyahe agad ako, Makati. Salamat sa Panginoon, may coaching nagagamit. Punta ako sa isang hotel sa Makati from 3 o'clock in the afternoon hanggang gabi. Yung kasalan, kasi membro yun doon sa Laguna. Pagkatapos nun, kinabukasan, nag-breakfast lang kami. Punta ako sa City Hall, no? At niregister ko yung marriage certificate. Pagkatapos nun, sundo ko sa Alabang at gusto ko magpahinga. Sabi ko, Joy, tutulog ako. Pero makatulog kasi nandun kami sa, sa isang coffee shop. Hindi ako makatulog kasi daming dumadaan eh. Baka datnan nila akong may hilik eh. So, tapos takbo dito. Okay? So, grabe yung grabe. Pero kagabi, pagpunta ko dun sa hotel, at kahit kaninang umaga, dun sa coffee shop, kahit sanay na ako sa mga tao, may feeling pa rin akong, parang I'm not belong in this situation, in this environment. Ganyan din naranasan ko, nagpunta ako sa Beijing, China. No? Dumating ako doon, 1:00 ng gabi, 7 in the morning,
magbe-breakfast ako. Pagpunta ko dun sa dining area, wala ko nakitang kulay brown, lahat puti. Bigla ako nakaramdam ng hiya o inferiority. The same feeling of this person. Nung siya ay beggar pa, nung siya ay lame pa, socially, ito ang kanyang karanasan. Inferior. He's inferior. Kaya nga, tingnan niyo, verse 4. Let's read together, verse 4. Samahan niyo ako. Tinitigan siya ng dalawa at sinabi ni Pedro sa kanya, tingnan mo kami. Kasi ang pulubi, ganito ang itsura, pag nandun sa kanyang pwesto, di ba? Hindi makatingin. Nahiya. Nahiya. Kaya sabi ni Pedro Juan, tumingin ka sa amin. Alam nyo, disipulo talaga sila ni Jesus. Naturuan sila ni Jesus. As how Jesus look at us equally, pare-parehas, ganun din yung kanya mga disipulo. Pantay-pantay din ang tingin niya sa bawat isa. Walang nangmamata. Walang nangmamata. Hindi dahil sa laki ng iyong sweldo, ang iyong pera sa bangko, ari-arian, o whatever, Jesus look at us equally. Just like His disciples. Tingnan mo kami, parehas lang tayo. Hindi ka iba sa amin. Di ba? Yan ang sinabi ni Pedro Juan. And then the next verse 5, tumingin nga siya sa kanila sa pag-asang siya'y lilimusan. Ngunit sinabi ni Pedro, wala akong pilak o ginto, ngunit kung ano ang mayroon ako, ang siya kong ibibigay sa iyo. Ano meron kay Pedro Juan? Sabihin natin, Jesus. Lakasan natin, Jesus. Jesus. Yan ang ibinigay nila. Hindi pilak o ginto. Si Jesus. Sabi niya, sa pangalan ni Jesucristo taga Nazaret, tumayo ka at lumakad. Sumampalataya, of course, sumampalataya muna yung lumpo. Nung siya'y sumampalataya kay Jesus, may nangyari. Pag sasampalataya ka kay Jesus, laging may nangyayari. May nangyayari. You say amen? Amen. Hindi nagkasya sa puso pang pasasalamat sa Panginoon. Mula nung sumampalataya ako sa Panginoon, maraming bagay na pinaranas sa akin ng Diyos na beyond my expectation. Noon, nung high school ako, ang pangarap ko lang makatapos ng high school, magtatrabaho sa pabrika, masaya na ako noon. Pero iba nangyari. Pag pinagkatiwala mo sa Kanya ang iyong buhay. Amen? Wala akong pangarap. Pag tinanong ako, anong pangarap mo? Makatapos lang ng 4th year. And then, that's all. Kasi wala pang nakaka-graduate ng college sa pamilya namin. 16 kaming magkakapatid. Kaunti, no? Tamad sina tatay at nanay ko. Wala pa nakatapos ng college. Ako ang kauna-unahang nakatapos ng college. Alam niyo, blessing ng Lord, hindi na nakapag-college. Pinag-aral niya pa at pinag-aral pa. Ang plano na Diyos sa buhay natin, hindi good, hindi better. Sabi mo sa katabi mo, best. Palapakan natin ang Panginoon. And that is true. That is true. Yan ay totoo. Verse 11, hindi na siya iba kay Pedro Juan, close na. Close na. Basahin natin sabay-sabay. Habang nakahawak siya kina Pedro at Juan, close na. Dati nahihiya pa. Ngayon, holding hands na sila. Diba? Very close na. Sa lugar na tatawag na Portico ni Solomon, patakbong lumapit sa kanila mga taong takang-taka sa nangyari. Di po ba?
Pangatlo, the good news can change the beggar spiritually. Dati, outsider siya. Sa labas lang siya ng templo dati. Now, he is an insider. Dati, ang layo-layo niya sa most holy place. Ngayon, nakakalapit na siya. Verse 2 said, sa pintuan ng templo na datawag na pintuang maganda, may isang lalaking lupo. Mula pa nung ito'y isilang, just imagine, mula nung siya isinilang, hindi niya pa nakikita loob ng templo. Dinadala ito sa templo araw-araw upang mamalimos sa mga tao papasok doon. Next verse. Verse 8. Palukso itong tumayo at nagsimulang lumakad. Pumasok siya sa templo kasama nila, naglalakad, lumulundag at nagpupuri sa Diyos. Ano nagagawa ng Ebanghelyo? From spiritual bankruptcy. Bankrupt ka dati, no? Spiritually. Hanggang sa iangat ka ng Panginoon. Amen po ba? Sabi rito, sa kasunod na verse, palukso, ito, tumayo at pumasok sa templo, and then, the good news can change everything and anyone, physically, socially, and spiritually. Because the good news is holistic. Ang mabuting balita ay pagpapala sa kabuuan natin. Mga kapatid, ang Diyos hindi lang concerned sa kaluluwa natin. Hello? Ang Diyos hindi lang nagmamalasakit sa ating kaluluwa at espiritu. Siya'y nagmamalasakit din sa ating katawan. Amen po ba? Siya'y nagmamalasakit din sa ating pakikipagkapwa-tao. Amen po ba? At siya'y nagmamalasakit din, yun nga, spiritually. Okay? Holistic. Para naalala ko tuloy, isang miyembro doon sa Kalamba, nung makita ko siya kulay violet na, yung nagmamasad sa kanya, umayaw na. Umayaw kasi mamamatay na to, kasi manas na buong katawan. Sabi ko sa miyembro, dahil nagtuturo ko sa Cavite, gagawa ko ng Bible study at sila magturo. Pero nung unang pagkakataon, pinag-pray ko muna, sinara ko ng gospel, tumanggap sa Panginoon, at sila na yung nag-Bible study, nagpatuloy. Gumaling siya, lumakas. Siya ang tagaluto sa church. Masipag magluto sa church. Minsan, pumunta doon sa church yung nagmamasad sa kanya. Kasi yung anak nung nagmamasad sa kanya, ikinasal ko. So pumunta sa akin para kunin yung marriage certificate. Nag-abang siya doon sa pintuan, inabangan niya ako, kinuha ko yung marriage certificate at lalabas ako. Sumabay sa akin nga yung miyembro na gumaling. No? Dahil sa kanyang pananampalataya, paglago sa pananampalataya, gumaling siya talaga. Paglabas na ganun, sabi nung nagmamassage, buhay ka pa. Takang-taka siya. Buhay ka pa. Takang-taka siya. Walang imposible sa Diyos. At ang kanyang pagpapala, ang kanyang mabuting balita para sa kabuuan ng ating pagkatao. Amen po ba? Na pangalawa, the good news is for everyone. The good news is Jesus, and He is the Savior for all. Say, Jesus for all. Kung sa mga Hudyo, tingnan natin ulit yung kasunod yan. Kung sa mga Hudyo, may mga pagpaparte-parte. Dito ka lang, dito ka lang, dito ka lang, diyaan ka lang, doon ka lang. Pero nung bumaba si Jesus, tinanggal niya lahat yan. Kaya nga pagpunta niyo sa Jerusalem ngayon, wala ng templo. Why? Kasi wala ng pagkakahati-hati. Lahat pantay-pantay na sa Kanya. Lahat ay may karapatan ng tumanggap ng mabuting balita. Human religious leaders put boundaries and segregate people according to their kinds. Pero the divine blessing for them is not, sa kanila, akala nila, hindi para sa lahat. But for Jesus, good news is for all. Good news is for everyone.
They believe that there are people who don't deserve God's blessing, like the lame beggar. Paniwala nila hanggang diyan ka na lang. Yan ang iyong kapalaran. Diyan ka na lang. Yan ang paniwala nila. Pero ito yung good news natin. Listen. The Lord Jesus Christ can break all the boundaries, all the exclusivities built by human. No? Winasag niya lahat. Winasak niya lahat ng boundaries. Because He's Savior of all. Amen ba? Sabihin mo sa katabi mo, si Jesus ay aking Panginoon. At sa iyo rin. Amen po ba? Kasunod na verse 8, let's read together. Palukso itong tumayo at nagsimulang lumakad, pumasok sa templo, kasama nilang naglalakad, lumulundag at nagpupuri sa Diyos. Nakita ng lahat na siya'y naglalakad at nagpupuri sa Diyos. Ito na nangyari. Look at the picture. Ayun! Nagpa-jump shot na. Masaya na siya. Dati, itsura ng hopelessness. Ngayon, itsura ng buong kagalakan. Kung dati, tingnan natin. Kung dati, wala siyang karapatang pumasok sa templo para sumamba at magpuri. Dahil kay Jesus, ay malaya na siyang magpupuri at sasamba doon sa lugar ng presensya ng Diyos. Amen po ba? Katulad ni Pedro at Juan, at rin bahagi sa iba ang mabuting balita, sapagkat wala itong pinipili. Ito man ay mahirap o dukha o hikaho sa buhay. Dahil lahat ay karapat-dapat tumanggap ng pagpapala ng ating Diyos. Palapakan natin ang Panginoon. Kaya lahat tumayo, tayo manalangin sa mga. Panginoon, salamat po sa isang mabiyayang gabi bigay mo sa amin. Dinala mo kami sa lugar na ito. Panginoon, hindi aksidente. This is part of your plan to our lives. Dinala mo kami dito para marinig ang iyong mabuting balita at mapapalahanan kami, Panginoon, na gayon na lamang ang pag-ibig mo sa amin. Na ibinigay mo ang iyong kaisa-isang anak upang sino man sumampalataya sa Kanya hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tinanggap ito ng lame beggar. Nais din namin tanggapin sa gabi ito, Panginoon. Sumasampalataya kami. Sapat nga ang ginawa mo sa krus sa Kalbaryo. Salamat, Panginoon, para sa amin ang iyong mabuting balita. At ang iyong mabuting balita ay nagbabago ng lahat ng bagay. Magbabago sa amin para kami maging mabuti, mas magiging mabuti, at mabuting mabuti. That is your plan to our lives, Lord God. At pagpalain mo kami sa gabi ito, Panginoon. Kung paano pinagpapala mo mga kapatid namin doon sa Toronto, Canada, nakasama namin ngayon, mga kapatid namin doon sila Brother Mark, Pastor Ariel, Brother RJ, Sister Kat, Sister Brother Honor, Sister Letty, Sister Rose. Lord, bless them, Lord. Brother Bernard, Lord. Bless mo silang lahat doon sa Toronto, Canada. At ang bawat isa naririto, Panginoon, ang businesses, Lord God, na meron kami dito, ang Bullitt Resort, Lord, continue to bless this place. This is not only, Lord, a place of business, but this is your place, Lord God. And also bless Brother Ray and Sister Sheila in the name of Jesus. Expand their businesses in Jesus' name. Nothing is impossible to you, Lord God. Patuloy po pagpapalain ng mga anak mo itong tapat sa iyo, O Diyos. Gawing mga tao ng kapayapaan, person of peace, Lord God. At ang iba pang narito, Panginoon, mga estudyante, nagtatrabaho, pinagpapala mo ang buhay nila. Ang mga manggagawa dito sa Bullitt, sila Jessa, sila Chi, sila Sento, sila John, sila Ken, sila Joy, Nanay,
Kahit po si Jill, Lord. I-bless mo kaming lahat, Panginoon. Tanggapin namin ang iyong mayamang pagpapala. Mayamang bendisyon. Pastor Robert, Lord, in the name of Jesus. I-bless mong buhay niya kasama kanyang ministeryo. Panginoon, pagpalain kami ng Diyos. Ikaw, na siyang may hawak na lahat ng bagay. Sa iyo na walang imposible. Tanggapin namin ang kapangyarihan, kapuspusan ng kapangyarihan na nagmumula sa banal na Espiritu na namamalagi sa amin. Ipagkakalob lahat ng mabubuting bagay na kailangan namin. Huwag kami pagkukulangin, Panginoon. Samahan kami, ingatan, pagtagumpayin sa lahat ng aming gawain. At ibalik lahat ng papuri, pagdakila, pagmamahal sa pangalan ng Ama, ng Anak, at Espiritu Santo.